Hi guys, so ngayon dito tayo sa SM Cinema Pulilan para manood ng Hello Love Again. Ito na tayo bibili ng popcorn kasi super late tayo. Mga 2 minutes na lang. Let's go guys! Manood tayo, mamaya lalabas ulit tayo para bumili ng popcorn. Late tayo kasi. Let's go! Bibili na po tayo ng popcorn. Sakto di pa naman start. Ang cute. Thank you. Ang cute. Thank you. So ngayon, paano ko ito dadali? Kaya pa today, baka din ako maabutan nung start. Let's go! Nood na tayo ng Hello Love Again! Tapos na! Balikan mo ng hirap buwan. Ikaw ang paborito kong desisyonan. Pag napaligiran ang ingay at ang bulok, di ko mapapalit ngiti mo sa mundo. Hi guys! So ngayon, natapos na natin panoorin ng Hello Love Again dito sa SM Center Pulilan. Na-late pa actually kami for today. Kaya madaling-madali kami kanina. As of filming, today is 19th of November. Na-late pa kami ng panood kasi medyo maraming ganap. Dua Lipa concert. Same date kasi sila. Pareho silang November 13. Siyempre, Dua Lipa muna kasi isang beses lang yun. Kaya ayun, sakto. Siyempre, mag-Ginoo Sinehan, dinala natin ang ating Radical Optimism jacket from Dua Lipa's concert. Pati yung kapatid ko, nakasuot siya ng jacket na Radical Optimism. And sobrang happy kasi meron ganito sa Sinehan. Ang cute! Ayan. Uwi namin sa bahay. Saka siyempre yung popcorn. So habang nag-aantay tayo ng food, mag-review tayo ng Hello Love Again. So yun na nga, napanood natin ng Hello Love Again, another masterpiece from Direk Cathy Garcia Sampana. Continuation story-wise, maganda yung story. Umikot siya sa LDR sila, sa Canada naman this time. Kung yung dati, yung naging setting niya is Hong Kong, this time naman papasya nila tayo sa Canada. Makikita nyo yung beauty naman ng Canada. Ang ganda ng story kasi pinakita dito yung struggle ng LDR. Hindi ko na i-elaborate dahil ayoko maging spoiler. Kaya yung mga LDR dyan, kaway-kaway, kapit lang. Panoorin nyo to, must watch tong movie. Acting-wise, nagalingan ako kay Catherine. Talagang sumobrang galing siya sa acting dito. Talagang daman-dama mo yung acting niya. Pati si Alden, good job. Acting nila sobrang natural, madadala ka. Kahit alam mo yung kahit single ka, hindi ka talaga nasa ganong sitwasyon, madadala ka ng acting nila. Feeling mo ikaw si Catherine. Wow, Catherine! Sumami nga naiyak. Job din si Joros kasi nakakatawa siya. Pati rin naman sa part 1, di ba nakakatawa siya. Kumbaga siya yung comedy dun sa palabas. Yung movie na to, more on serious siya compared sa part 1 and mas sexy siya kasi merong kissing scene sila dalawa ni Alden and Catherine. Mas mature siguro kasi syempre years ago na kunwari may love scene na rin dito. Diba kasi si Catherine Bernardo hindi siya basta-basta nagkikissing scene kahit kay DJ noon, kahit kay Daniel noon. So ngayon binuhos siya lahat kay Alden. Yung love scene ni Alden tsaka ni Catherine dito, hindi naman okay naman siyang tignan. Decent yung pagkaka-execute ng director. Kaya, good job. Tapos, syempre, yung mga bagong characters din dito sa part 2, Hello Love Again. Nakakatawa si Jenica Garcia. Comedy yung atake niya dito. Kasi crush na crush siya si Alden. Medyo contributed siya dito pero hindi ka mainis kasi comedy yung atake nila eh. Si Valerie Concepcion din. Kalab tip naman ni Joros. Pare silang
loud. Tsaka syempre si Ruby Rodriguez. Pati rin syempre yung mga characters na nasa part 1 na nagawa nila ng paraan na nandun pa rin sila sa part 2 kahit sa video call na lang. Pinakita rin dito yung epekto sa kanila nung pandemic. Imagine nyo, problema na nga nila, long distance relationship, tapos nagka-pandemic pa, di ba? Pinakita dito yung burden ng mga OFW, lalo na yung mga family nila na nasa Pilipinas na talagang umaasa sa kanila. Tapos, yung naging epekto pa ng pandemic, tinakal din dito yung about cheating. Pero maganda rin naman kaka-execute kasi hindi ka may inis dun sa character na nag-cheat. Sa movie na to, mapapaisip ka kung dapat pa ba talagang bigyan ng second chance yung mga taong nakapag-cheat or taong nakagawa ng kasalanan sa'yo or yung taong nakapanakit sa'yo. What? And of course, syempre, hindi ko makakalimutan yung kanta na ginamit nila. Yung isa is yung from part 1 din, na ginamit pa rin nila ngayon, yung Kung Di Rin Lang Ikaw. Nakinanta pa namin siya nung bata pa kami. Kung di rin lang. Pakita ko sa inyo, panoorin. Bata pa kami niya. And of course, yung pangalawa, yung theme song nila ngayon, yung Palagi. Ano nga ang kanta yun? Ano yan? Ano yung tono? Hanggang sa huli. Ginagawa mo! Palagi kumanta na. Kasi pag pumasok ka dun sa sinian, parang yun yung paulit-ulit na tinutugtog nila. Talagang nakaakit silang, manood ka ng sine. Hello, love again. So yun, nanood na nga. So, to cut it short, musical score sobrang okay, talagang damang-dama, sabayan mo ng acting skills nila, and yung cinematography, makikita mo talaga yung ganda ng Canada. And of course, sobrang galing din talaga ni Direk Cathy Garcia kasi talagang na-bring out na yung best ni Catherine tsaka ni Alden dito sa movie na to. Diba kung maalala nyo sa part 1, talagang para ipakita na pagod si Catherine, pinatakbo niya talaga, totoong pawis yung gusto niya. Pinatakbo niya si Catherine bago mag-start yung movie. What? Ayaw niya ng fake na pawis, talagang gusto niya totoong pawis ni Catherine. So yun na nga, dumating na yung pagkain namin. Pero kwentuhan ko muna kayo kasi hindi pa to kompleto. By the way guys, yung kung sa SM Cinema Pulilan kayo manonood, katabi lang niya ang Brew Express. So kain kayo dito sa Brew Express. Ayan, masarap yung mga foods dito. So yun na nga, kwentuhan ko muna kayo. Saan na ba ako nahinto? Daldalin. So sa movie na to talagang nasasalamin yung buong buhay, lalo na yung ups and downs sa isang relationship. Kaya if you are in a relationship, for sure, makaka-relate ka dito. Actually kahit hindi, kasi ako nga, hindi naman ako in a relationship, pero damang-dama ko yung sakit ng problema nila sa buhay nila sa movie. Yung fact lang na OFW sila, talagang willing sila to sacrifice para lang makapag-provide sa family nila. Pinakita yun dito. And guys, kung mahilig kayo sa Philippine movie, like me, syempre, support local tayo. Medyo similar siya sa It Takes a Man and a Woman. Pero sobrang layo pa rin ng movie. Similar lang siya in a way na may cheating and si Lyda Magtalos dun, diba? Version 2.0 na siya. Dito naman, si Joy, nag-change siya ng name, si Marie. So parang kumbaga, may growth dun sa character nung girl, which is si Catherine. Diba? Medyo similar, pero syempre malayo pa rin. May sariling ganda yung movie na to. Yung naging conflict dito sa movie na to, kasi diba palagi silang hindi nagtatagpo. Una, sa Hong Kong, tapos ngayon, sa Canada. Tapos bigla, yung isa pupunta sa US, goal niyang pumunta sa US. So may kanya-kanya silang pangarap. Yung isa pa naging conflict doon is, paano naman yung relationship nila, diba? So, torn between sila, pangarap nila, yung dreams nila, or yung relationship nila. Kaya sa movie na to, ang question dito is kung may magsasacrifice ba. Kaya watch nyo na guys. Lesson dito sa movie na to, unang-una syempre, appreciate natin yung mga OFW kasi sobrang matinding sacrifice yung ginagawa nila, lalo na pinitiis silang ma-homesick para lang makapag-provide sa family nila dito sa Pinas. Palagi nilang naririnig yung mga problems ng mga family nila sa Pilipinas, pero without knowing na meron din silang sariling battles sa abroad. And of course, lesson number 2 is always choose what makes you happy. Nadagdagan na nga po ulit yung pagkain natin. May cordon bleu na rin tayo. Tsaka, ayan. Continue ko na yung kwento ko. And then, sabi nga sa movie na to, piliin yung tahanan. It doesn't mean na place siya. It could be a person too. Kung saan
Piliin mo kung saan ka masaya, kung saan ka komportable, kung saan ka may peace of mind, kung saan ka sasaya for life. So, yun na nga. Kung hindi nyo pa napapanood ang Hello, Love Again, so good na sa pinakamalapit na sinihan. Siyempre, huwag natin palagpasin ang part 2. Maganda siya overall. Makaka-relate dito all walks of life. Lahat na tackle, lahat ng aspects, relationship, family, dreams. So, makaka-relate talaga tayo dito. Makakapag-reflect ka after mong mapanood. So, ayun, for all ages kaya manood na kayo. Tingnan natin kung may part 3. Inaabangan na natin yan. Inaabangan ko na. So yun, kung napanood nyo na, anong pinaka-favorite scene nyo? Comment down below. Dito katapos ang ating Hello, Love Again movie review. Kung nag-enjoy ka at natutunan sa vlog na to, don't forget to like, share, subscribe, and click notification bell for more upcoming videos. Keep safe everyone. Love you all. Kaya na ako guys. Hanggang sa huli. What? Palagi. What?